Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapariampalan ng ating pinakmahal na Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakikinig ng salita ng ating pinakmahal Panginoon. At dito po dadalhin ng aming beloved Lord preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po mga kapatid ay muling dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay para po sa ating pag-aaral ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita, mga minamahal. Sama-sama tayong dumalangin, mga kapatid. Dakilat mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal po ng Jesus. Kami nagpapasalamat. Dakilang Diyos, muli kalayaan, mahal po yung pinakalabas sa amin upang aming pong maipahayag o Diyos, maibahagi ang iyong pag-ibig o Diyos sa lahat ng aming mga kababayan. Mahal po noon o Diyos, gamitin mo nawa ang programang ito, mga banal. Hallelujah, Lord God. Leading prayer ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa, mga banal. Abutin mo ang aming mga kababayan. Make them believe, O God. Hallelujah. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness. Hindrances cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Nais ko nga magpaabot muna ng pinakamataas pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamalapay ng sa gabing ito. And I give double honor and respect to the prophet of God, our beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din natin beloved Assistant Pastor Linus Almeida at sa kanyang mga aral at turo, mga mahal, din natin malimutan. At ganun din po sa kanilang minamahal ang mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At sa lahat po ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, mahal sa lahat ng ating mga outreaches, buong bansa natin, mga kapatid, at sa labas ng ating bansa. Sama-sama po tayong mga kapatid na ating pong bulay-bulay ng kabutihan na dakilang Diyos sa ating mga buhay, sa kanyang mga salita, mga mahal. Buksan natin ating mga Bible, mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians chapter 1 verse 4, mga mahal. Tingnan natin sa Tagalog, beloved brother. Dito po, Episo, Kapitulo 1, versikulo 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanyang bagong itinatag ang salibutan upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Dakilang Diyos po magpapala, mga mahal, sa kanyang mga salita. Sabi ng Bible, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sabi ng Bible, mga mahal, before the foundation of the world, I have chosen you. Yan, mga minamahal, ang meaning nitong ating talatang ito. So ang ating title, mga mahal, ay chosen to serve. Chosen to serve. Pinili, mga mahal, para maglingkod. Purihin ang dakilang Diyos. Before the foundation of the world, I have chosen you. Yan ang nilalaman, mga mahal, ng Ephesians chapter 1, verse 4, mga kapatid. Amen. Hallelujah. May mahal, hindi aksidente itong gabing ito, mga kapatid ko. Hindi kayo nakapakinig ngayon at nanonood ngayon dahil sa aksidente lang, mga kapatid. Hindi po. May mahal, lahat ng bagay ay pinahintulot ng dakilang Diyos. And all things work together for good to them that love God, mga kapatid. So, tinatawag tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, maglingkod sa Kanya. Hindi dahil karapat-dapat tayo, mga mahal, sa Kanyang mga pangako. Wala pong karapat-dapat. Tinatawag ka ng mahal na Panginoong Diyos, tinawag ako ng mahal na Panginoong Diyos, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, mga mahal. Hindi po, mga kapatid. Wala pong karapat-dapat sa atin. We are not worthy. Sapagat tayong lahat ay makasalanan sa harap ng dakilang Diyos. Pero mga mahal, dahil lamang sa biyaya, dahil lamang sa awa, mga minamahal, sa grasya ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo tinatawag niya para maglingkod po sa Kanya, mga kapatid. Kaya ilang mga talata pa po ang ating mababasa, mga minamahal. Revelation chapter 3, verse 20 po. At itong Matthew chapter 11, verse 28, mga kapatid. Tingnan natin. Dito po, Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28.
Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabigigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal ko, ang mga sunod-sunod po, mga minamahal ko na mga talatang ating binasa ay pawang mga paanyaya ng dakilang Diyos yan sa tao para siya po'y paglingkuran. Mga kapatid, ang pintuan dito na tinutukoy ng Revelation chapter 3 verse 20 ay walang iba kundi ang ating mga puso, mga minamahal. Narito ako'y nakatayo, sabi rito, sa pintuan at tumutuktok. At kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, ang dakilang Diyos na mismo pala, mga minamahal, ang tumutuktok sa ating mga puso upang tayo po'y mga minamahal, anyayahan na maglingkod sa Kanya. At bakit tayo inaanyayahang maglingkod sa ating dakilang Diyos? Dahil higit tayong kilala ng ating dakilang Diyos kaysa pagkilala natin sa ating mga sarili, mga minamahal. Higit po, mga kapatid. Sapagkat siya po ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, siya ang nag-arrange ng ating mga body organ, mga kapatid. Amen. Siya ang nag-arrange, mga minamahal, ng ating mula sa ating balat, sa ating buto, sa ating laman, sa lahat ng organ sa ating katawan. Siya po ang naglagay, mga minamahal, at ang kanyang paglalagay sa ating mga organ, mga kapatid ko, ay perfect, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Purihin ang mga Panginoon. Kaya mga minamahal, siya rin po ang dakilang Diyos natin na kaya niyang bilangin ang ating mga buhok, pero hindi natin kayang bilangin ang buhok natin. Kaya siya po, mga minamahal ko, ang tumutuktok sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at akin kayong pagpapahingahin. Yun lamang po, mga kapatid ko, ang nais gawin ng dakilang Diyos natin, kaya tayo inaanyayahang maglingkod sa Kanya. Pagpapahingahin tayo sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Sapagat, mga kapatid, mula nung isilang tayo magkaisip sa mundong ito, mga minamahal ko, alipin na tayo ng kasalanan. Amen. Mga kapatid, nakakapagod, mga mahal na kasalanan. Pagod na pagod ang ating mga kaluluwa sa paggawa ng kasalanan. Kaya nagpasalamat tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, naritong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, masusumpungan natin siya. At masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. So nananawagan po ang dakilang Diyos natin para siya po'y paglingkuran. Sa paraan po na siya'y nagbigay ng kanyang mga mensahero, mga minamahal, kanyang mga mangangaral sa banal na gawaing ito para tawagin ang mga tao sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sinamahan po niya ng saganang kapangyarihan, mga kapatid. Amen. Para hindi siya masisi ng mga tao, mga minamahal, pagdating ng panahon sa Judgment Day. Sabi nga po, mga minamahal, ng Isaiah chapter 40 verse 15, narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito kanyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay, mga kapatid. Tingnan niyo yung kadakilaan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ang isang bansa, mga kapatid, sa mata ng dakilang Diyos ay kasing laki lang pala ng patak ng tubig sa timba. Napakaliit, mga minamahal. So, hindi na tayo makita ron sa bansang yon, mga kapatid. Hindi na tayo makikita ron. Pero, mga minamahal, kapag yung kanyang imbitasyon, mga kapatid, iyong tinanggap, papasok siya sa iyong puso, mananahan siya sa iyong puso, mga minamahal, gagawin kanyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng kasalanan natin, mga mahal, patatawarin niya yan, mga kapatid ko. So, napakadakilang pribilehiyo na ikaw po at ako, mga mahal, ay tawagin at hirangin ng dakilang Diyos para maglingkod sa Kanya. So, bakit daw tayo tinatawag ng dakilang Diyos maglingkod, mga minamahal? Ano po yung tamang dahilan kung bakit tayo tinatawag, mga kapatid? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, basahin natin. 1 Peter chapter 2 verse 9, mga minamahal. Dito po, unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bansang pag-aring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po ang dahilan, mga kapatid. Kaya tayo tinatawag upang ating ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo, sabi rito, mula sa kadiliman. Amen. Hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, ang mga banal, ang mga binanal ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa ating malalagawain,
Minamahal, galing lahat yan sa kasalanan. Amen. Lahat, minamahal, galing kami lahat sa lusak ng kasalanan. Ang iba yung mga drug addict, ang iba yung mga pusher, minamahal, ang iba po ay mga hold-upper, mga kapatid. Ang iba po ay shabu user, mga minamahal ko. Mga sindikato, mga minamahal. Marami rin pong mga professional, Amen. mga kapatid. Pero kahit professional, bat naman ang mga problema, hindi makatulog, mga minamahal, balisa. Mga minamahal ko, mayroong may mayaman, may mahirap, mga minamahal ko, sama-sama po dito sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Sapagat ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao, mga minamahal. Paano tinawag ng mahal na Panginoon ng mga mayayaman dito, mga minamahal? Sa pamamagitan po ng patong-patong na subbuena, patong-patong na demanda, patong-patong, mga minamahal ko, na mga kabalisahan, mga utang, mga kapatid. Pero pagdating po rito, mga minamahal, binago ng Diyos. Inayos ng mahal na Panginoon magulong buhay, mga kapatid. Kapurihin ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa pagtawag po ng dakilang Diyos sa tao, mga kapatid, dalawang bagay po ang nagiging motibo ng tao. Bakit lumalapit sa dakilang Diyos? Una po ay, mga minamahal, seryosong lumalapit para paglingkuran ng dakilang Diyos. Amen. Mga kapatid. Seryoso talaga, mga minamahal. Sabi nga ng John chapter 6 verse 65, sinabi niya, dahil dito sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban ay pagkaloob sa kanya ng Ama, mga kapatid. Kaya kapag dakilang Diyos ang tumawag sa iyo, mga minamahal, at umusbong na po yung pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, magiging priority mo sa buhay ang dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal. Kapag tinawag ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, ano man ang estado natin sa buhay, kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at umusbong po ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating mga puso, sa ating mahal na Panginoon, magiging priority mo siya sa iyong buhay. Nakaukit na sa puso mo, mga minamahal, yung sinabi po ni Saint Peter, dito po sa John chapter 6 verse 68. Sabi ng John chapter 6 verse 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Walang ibang daan patungo sa pagpasok sa kaharian kundi ang ating Panginoong lamang, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, nung tumalikod yung maraming mga followers ng dakilang Diyos sa John chapter 6, natira po'y 12, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, kayo din bang 12 ay tatalikod sa akin? Sabi ni Peter, mahal, ikaw po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung aalis kami sa iyo, saan kami pupunta? Oy, mahal, napakatalinong sagot, mga kapatid ko, ni Peter. Ganun po ang tao, mga kapatid. Sabi nga, mga minamahal, ng John chapter 15 verse 5, kung wala tayo sa ating Panginoong Kristo, wala tayong magagawa. Amen. For without me, you can do nothing, sabi ng mahal na Panginoon. Sapagkat wala pong ibang daan wala pong ibang paraan, mga minamahal ko, para papasok tayo sa langit, kundi ang sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoong Kristo, maniwala ka sa kanyang salita, mga minamahal, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas, mga kapatid. At ang kanyang mga pangako na mababasa mo sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa iyo lahat yan. Amen. Mga kapatid, para sa iyo lahat yan. Kaya nga, mga minamahal, pangalawa po mga kapatid, iba-ibang motibo kasi. Ang iba naman ay lumalapit lang sa dakilang Diyos para sa mga physical needs nila. Sa kanilang pangangailangan pang physical lang. Tingnan nyo yun dyan. Chapter 6 po, verse 66 hanggang 68. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 16, versikulo 66 hanggang 68. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan niyo, mga mahal. Kaya nanatili, mga kapatid, ang mga apostol sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay dahil naunawaan nilang lubos yung tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lord, amen. Naunawaan nila gaano ka-importante, gaano kahalaga ang kaligtasan, mga mahal. Wala nang iba Walang ibang pangalan sa silong ng langit, mga mahal, na binigay ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Nasukat natin ikaligtas Sabi ng Acts chapter 4 verse 12 yan Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo lang, mga minamahal ko.
Bukod dyan, wala na po, mga kapatid. Kaya si Peter, may mahal, gayahin natin. Mahal na Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Kung kami tataligod sa iyo, saan kami pupunta? Saan kami haharap? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. So, sino-sino po yung mga tinatawag ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, para paglingkuran siya? Alam niyo, mga minamahal, ang tinatawag ng dakilang Diyos dito, hindi po yung mga marurunong ng mundo Hindi po yun Hindi po yung marurunong sa sanlibutan. Mas marunong pa mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Hindi po yun. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi rito, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas, mga minamahal. Amen. Chapter 1 verse 24 hanggang 24 hanggang 25 ng 1 Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 24 and 25. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At ang karunungan ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Sapagkat sabi rito, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun po yung mga tinatawag ng dakilang Diyos, sila po yung mga walang maipagmalaki sa mundo Ang tanging nilang pinagmamalaki, mga minamahal, walang iba kundi yung ating pinakamamahal na Kristo. At sabi pa ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 29. Tingnan natin, beloved. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 29. Sapagkat masdan ninyo ang mga iyon pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, Right. at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. That's right. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan ay mga bagay na hinahamak ang pinili ng Diyos, o ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. 29 po, upang walang laman na magpupuri sa harapan ng Diyos. Amen. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya pala, mga minamahal, nung ang dakilang Diyos ay magkatawang tao, mga kapatid ko, 2,000 years ago, pwede siyang gumamit, mga minamahal, ng mga mansyon para siya po'y isilang. Pero ang ginamit, mga kapatid, sabsaban Amen. Yung hamak na sabsaban, yung hindi maganda, yung maamoy na sabsaban, mga kapatid. King of Kings yan. Hari na mga hari yan. Creator of the universe. Amen. Pero, mga mahal, pinili niyang isilang, mga kapatid ko, sa sabsaban. Bakit? Mga kapatid, nakipantay siya sa atin Sabi rito, napakagandang talata, mga minamahal. Masdan ninyo, sabi rito, ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming marunong ayon sa laman. Kundi hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya, mga minamahal, ang mga marurunong. Praise the Lord. Amen. Upang hiyain niya yung mga bagay na malalakas, mga minamahal ko. Para hiyain niya yung nagsasabing kahit hindi nila hindi sila maglingkod kay Kristo, kaya nila, mga kapatid. Hindi po At tatlong bagay rin po ang problema, ang mga minamahal ko, sa mga tinatawag ng dakilang Diyos, kung bakit hindi rin sila makasunod sa dakilang Diyos. Merong kinatawag ang mahal na Panginoon, mga mahal, na hindi sila makasunod, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos. Ang isa po ay hindi nila kayang magbigay ng oras para sa ating dakilang Diyos. Totoo po yan, mga minamahal ko. Ang dahilan po ng maraming tao kung bakit hindi sila makapaglingkod sa dakilang Diyos, sa nais ng dakilang Diyos, excuses. Yan po ang dahilan. Excuses. Marami silang excuse sa buhay. Naalala ko tuloy yung Luke chapter 14, mga minamahal, verse 16, na sabi ng Bible, datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan, at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang mga alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay inahanda na. Verse 18, at silang lahat na parang iisa
ay nagpasimulang mangagdahilan. Amen. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan ka kong umalis at tingnan. Pinamamanhik ko sa iyo na paumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Pinamamanhik ko sa iyo na papagpaumanhinan mo ako. Sa verse 20, sinabi ng isa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makaparuroon na. Mga minamahal, sabi rito. Tingnan nyo mga kapatid, ganun ang mga tao ngayon, panahon natin. Alam nyo, ang tao pong naglilingkod sa dakilang Diyos ay dapat lagi po siyang handang sumunod sa lahat po ng bagay. Mga minamahal, dapat po mga kapatid ko, kapag tinawag ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, dapat po ay walang teka muna. Wala pong excuses, mga minamahal ko. Sapagat ang kaligtasan po ay ngayon, lagi. Now is the day of salvation. Now is the accepted time, mga minamahal. Sapagat yung bukas hindi natin hawak mga kapatid ko. Yung isang oras mula ngayon, mga minamahal, hindi natin alam kung ano mangyayari, mga kapatid. Tanging dakilang Diyos lang, mga minamahal, may hawak ng ating pong buhay, mga kapatid ko. So, ang mga taong naglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, dapat lagi po siyang handang sumunod, mga kapatid ko. Kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, wala na pong double mind, mga kapatid. Sumunod na tayo. Sapagkat Diyos yan Diyos ang tumatawag sa atin, mga kapatid ko Yung lumikha ng buhay natin, yung nagpahiram ng buhay natin mga kapatid ko. Ang problema po sa napakaraming mga minamahal ko ng mga tao kung bakit may mga hindi po nagpapahalaga sa tawag ng Diyos sa kanila, mga minamahal, alam nyo kung ano? Worldliness po. Yung pong makamundong pagnanasa, mga minamahal, Kaya nga sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Tingnan natin, beloved. Dito po, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sa sanlibutan. Kung ang mga sinuman ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Sapagkat ang lahat ng sanlibutan ay mga masamang pita ng laman, ang mga masamang pita ng mga mata, ang mga kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17 po, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Di tapat ang gumagawa ng kaluman ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Tingnan nyo mga minamahal. May mga paalala po, mga kapatid, ng banal na kasulatan sa atin. Ang sanlibutan daw ito ay lumilipas. Amen. Ang mga bagay sa sanlibutan ay lumilipas. Ni 5, mga minamahal, wala tayong madadala sa ating libingan. Mga minamahal, sabi rito, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat, sabi rito, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kaya kapag mababaw naman po ang pagkaunawa mo sa kahalagahan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, mga minamahal, hindi ka rin makasusunod sa nais ng Diyos. Hindi ka makasusunod lubusan sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo lubos na naunawaan, bakit ka tinatawag ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko? Tinatawag tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, para iligtas tayo. Para tayo po'y hindi mapunta sa impyerno, mga kapatid. Praise the Lord. Para tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Mga minamahal. Isa pang kasaysayan, mga kapatid ko, dito po sa Luke chapter 18, verse 18 to 23. Mga minamahal. Mayaman po ito. Mga kapatid, sinasamba niya yung kanyang kayamanan, pero gusto niyang magmana ng langit. Mga minamahal. Yung mas mahal niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera, kaysa sa Diyos, pero gusto niyang magmana ng langit. Tingnan niyo yung verse 18. Luke chapter 18, verse 18. Tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuting kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina, at sinabi niya, ginanap ko na ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Mga minamahal ko, nagpakita siyang righteous, karapat-dapat. Pero sabi sa 22, at nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha.
sapagat siya'y totoong mayaman. Tingnan niyo mga minamahal. Isang taong mayaman, mga kapatid, sinasamba yung kanyang kayamanan, pero gusto niyang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sinubukan siya ng dakilang Diyos dito eh. Sinusubukan lang siya ng dakilang Diyos, mga minamahal, itong rich man eh. Kung ano yung mahal niya, ang Diyos ba o ang kayamanan niya. Tinitingnan lang ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang puso. Kung handa talaga siyang sumunod, mga kapatid, at handa niyang isama, mga minamahal, sa kanyang pagsunod yung kanyang mga tinatangkilik. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sundin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ng 50% lang. Kailangan po pagka tayo po ay tumalima sa tawag ng Diyos, mga kapatid ko, dapat handa tayo. Handa tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Ibigin ng dakilang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, mga minamahal. Yan pong sinasabi ng banal na kasulatan. Pero itong tao mayamang ito, dahil po sa kanyang kayamanan, hindi niya kayang sumunod, mga minamahal, sa dakilang Diyos mga kapatid ko. Ayan, ano sabi ni James? Ano sabi ni Santiago, mga minamahal, chapter 5, beloved, verse 1 hanggang 3. Dito po, Santiago, Kapitulo 5, magmula versikulo 1 hanggang 3. Magsiparito ngayon, kayong mga mayayaman, kayo nagsitangis at masighagulgol dahil sa mga karalitaan ninyo sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, ang inyong mga damit ay niingat-ngat ng tanga. Dito po, 3, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patutuo laban sa inyo at kayo mga at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Ang inyong laman. Kayo'y magtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Amen. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw, mga kapatid ko. Tingnan nyo. Sa 1 Timothy, isunod na natin. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ano pa sinasabi ni Timoteo dito, mo iba? Dito po, unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pinagbilinan mo na huwag masipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa ng mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang magbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Praise the Lord. So mga minamahal, mga talatang nabasa natin, mga kapatid, ay mga minamahal, ito po pinag-uusapan natin dahil ang kayamanan po, mga kapatid ko, ang isang bagay na nakapagpapahad lang po sa paanyaya ng dakilang Diyos sa atin mga kapatid ko. Inaayawan natin yung totoong kayamanan. Yung totoong kayamanan, yung kaligtasan Amen. Mga minamahal, imagine, pinatawad tayo ng dakilang Diyos, tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo, binigay ang buhay ng dakilang Diyos, mga minamahal. Para tayo po'y mga minamahal, mapatawad sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya dapat i-grab na po natin yun mga minamahal. Yung i-grab natin yung opportunity, minamahal, na binibigyan ka ng pagkakataon ng dakilang Diyos na maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Sino tayo para maglingkod sa dakilang Diyos? Mga minamahal ko. Mga minamahal, ang paglilingkod sa dakilang Diyos hindi po palaging rosas ang daraanan para doon po sa mga dati ng mananampalataya, mga minamahal, na gustong umatras sa paglilingkod. Mga minamahal, meron tayo minsan dadaanan, i-allow ng dakilang Diyos na magkaroon tayo ng mga pain. I-allow niya, mga minamahal, magkaroon tayo ng discouragement sa ating paglilingkod. Pero, mga minamahal, susubukan tayo ng dakilang Diyos kung hanggang saan yung ating pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Kung kahit na ba, mga minamahal ko, may mga hadlang, mga kapatid ko, susunod ka pa rin ba sa mahal na Panginoon? Mga kapatid, yan ang mundong ito, mga kapatid, magulo na itong mundo, mga minamahal, talagang puspos na ng kasalanan, mga kapatid ko. Kaya nga, ihanda-handa natin, mga minamahal, yung ating mga buhay, lalo na po sa ating bansa, mga kapatid ko. Napakarami na pong problema ng mundo, mga kapatid. Yun nga, iba't ibang mga bansa, mga minamahal, nagdidigmaan na nagigera na, mga kapatid. At nahintakutan na po maraming mga tao, mga kapatid, baka sumiklab daw po yung World War III. Kaya wala tayong ibang dapat gawin ngayon kundi maglingkod sa dakilang Diyos. Paglingkuran ng mahal na Panginoon sa abot ng ating mga kaya, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mahal, hindi po religion ang aming pong nilalapit sa inyo, kundi relasyon, mga kapatid. Ang ating pong pinag-uusapan dito. Yan pong pinaka-importante. Ayaw ng dakilang Diyos, mga mahal, religyoso ka lang Gusto niya anak ka niya. Gusto niya anak ka niya, mga mahal. Tingnan niyo ang John chapter 1 verse 12.
Ang sabi ng Bible, huling talata po, bago tayo umawit. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsisatanggap ay pinakaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Yan, mga minamahal ko. Paano tayo, mga minamahal ko, tatanggap ng kaligtasan? Mga kapatid, paano tayo maglilingkod? Sumampalataya ka sa salita ng Diyos, mga minamahal. O, sa iyo ang pangako ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, paglingkuran natin siya, mga kapatid, hindi po sa relihiyon, kundi sa Ebanghelyo. Mga minamahal. Basahin natin ang Ebanghelyo, ito po ang ating ipamuhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Tayo po umawit sa dakilang Diyos, mga minamahal, magandang awitin. Diyos, kita'y sasambahin at lagi kang pupurihin. Ang Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Buhat ng kita'y matagpuan. Yan po ang title ng ating magandang awitin, mga kapatid. Buhat ng kita'y matagpuan. Alam niyo, mga minamahal, mula nung matagpuan namin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, lupa man, langit na rin, mga minamahal. Wala pa man ang pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Yung peace of mind, peace of the heart, mga minamahal, pag-iingat ng mga Panginoon, proteksyon, mga minamahal. Yung araw-araw, naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Naramdaman mo yung kanyang pag-ibig, mga mahal. Hindi siya nangiiwan, mga kapatid. Hindi siya nagpapabaya. Hindi siya Diyos, mga minamahal, pagkatapos kang tawagin ay pahirapan ka. Hindi po ganun ang dakilang Diyos. Hindi yun ang image ng mahal na Panginoon. Sabi ng isang talata ng ating nabasa, magsiparito kayo sa akin, kayong nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Oh, glory to God. Buhat ng kita'y matagpuan. Papurihan natin ang dakilang Diyos. ligtas sa kapahamagan. Kung iisipin ko lahat ang iyong mga kabutihan. Yes, right. Buhay na iyong ibibigay ay hindi ko mababayaran. Purihin natin dakilang Diyos, mga inmahan. Sa lahat po ng mga nagnanais, tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga inmahan, nais nyo ng magandang buhay, nais nyo ng pinagpalang buhay. Masasumpungan lang natin yan sa ating dakilang Diyos, mga inmahan. Sumunod kayo sa aking bisip panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako isang masampalataya. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, binigay mo ang buhay mo sa krus. Mahal na Panginoon, tinubos mo kami sa aming kasalanan. At sa mga sandaling ito, O Diyos, tinatanggap ko po ang kaligtasang inaalok mo sa akin. Lord God, manahan ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Iibigin kita, paglilingkuran kita. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, sampu na aking mga loved ones, Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen. Kami manalangin ng mahal para sa inyong lahat. Opo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, pagpalain mo pong lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan sa gabing ito. Ang mabanal-isulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kami silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa kawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan.
Ito ang aming samot dalangin, O God, in the name of Jesus, Father, in Jesus' name. Sa lahat ng may mga karamdaman ng mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga radio receiver or sa inyong mga computer, mga minamahal. Praise God. At pangunahan tayo ang ating beloved na may co-preacher, Brother Eddie Grafani, sa pananalangin natin sa ating pangailangan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved the preacher, Brother Nilo de Guzman. Hallelujah. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Alam po natin, hallelujah, totoo ang Diyos na ating tinatawagan. Walang iba kundi ating pinamahal pa sa Kristo. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal pa Pinoon. At bilang point of contact po, ipatong po natin ang ating isang kamay sa gadget na ating ginagamit at isang kamay sa parte ng karamdaman, kung nasaan po ang karamdaman, problema at kahirapan, dalawang kamay po ang ating itataas. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay hallelujah. Patuloy na sumasamo sa ating pinakamahal Pinoon. O po aming dakilang Diyos, sa pangunang panangin po ng aming Bilingual Pastor Will Disada Almeida, O God, yun in time prophet, narito po kami, dakilang Diyos, sa aming mga pangailangan sa iyo. Alam po namin wala imposible sa iyo, dakilang Diyos, sa bagong lahat. Patawad, mahal Pinoon, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po ng mga pagkakasala at pagkukulang pagkakamali. At dinggin niyo po, dakilang Diyos, ang aming nilalapit sa iyo, ang mga lahat ng mga prayer request sa pangunang panangin po ng aming Bilingual Pastor Will Disada Almeida, with all authority sa mga pangalan ng aming pinakamahal Piso Kristo, aming po pinapabot sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat po ng mga kakapatiran, ang lahat ng mga baguhan, abutin niyo po, dakilang Diyos, Beloved Rodito Orgina, na mawala na po ang panigas ng kanyang kaliwang balikat. Ganoon rin po, Beloved William Nang, hallelujah, na umaga po ang kanyang kamay, wala imposible sa iyo, dakilang Diyos. Beloved Vic Dillon Trompeta, na luminaw na po ang kanyang paningin, at balik niyo rin po, hallelujah, ang dati niyang, hallelujah, paningin sa kanyang mga mata, dakilang Diyos. Beloved Otisa Almasin, na sanay makabalik na po ang kanyang anak sa paglilingkod sa iyong mahal po yun, nakasama po, hallelujah, kanyang mahal sa buhay. Beloved si Tornino Senior, mawala na rin po ang kanyang back pain. Beloved Sister Maricel Mauricio, opo, mahal po noon, hallelujah, pagkalom niyo po ang kagalingan, dakilang Diyos, kumpulitong kagalingan, hallelujah, meron po siya chest pain, mahal po noon, wala imposible sa iyo, dakilang Diyos. Beloved Felicidad Toledo, mayroon po siyang diabetes, kabagan abutin, pagalingin, mahal po noon. Beloved Bernadette Bentek, bumalik na rin po, hallelujah, ang linaw ng kanyang paningin. Beloved Vinya Reyes, may ubo po siya at may asma, dakilang Diyos. Beloved Saldi Caporado, matigil na po ang bisyo, hallelujah, sa pag-inom ng alak. Beloved Luis Cardona, hallelujah, gumaling po sa kanyang lagnat. Beloved Elizabeth Giniling, hallelujah, masampa po ang kanyang pakiramdam. Beloved Ezekiel James Tero, mawala po ang panakit ng kanyang mga tainga, lagnat, hallelujah, at mayroon po siyang luslus, dakilang Diyos. Beloved Linda Kumon, hallelujah, mawala po ang dialysis sa kanyang beloved husband, O God. Beloved Romeo Torno, hallelujah, mayroon po siyang karamdaman, hallelujah, ang ovarian cancer ang kanyang, at mayroong cyst, mahal Panginoon. Beloved Baby Gantang, hallelujah, makasama po sa paglingkod ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganoon po si Naida Beltran, muling ibalik ang kanyang negosyo, hanap buhay, dakilang Diyos. Beloved Alicia Beltran, gabayan po, hallelujah, ingatan sa ibang bansa, sa dako ng Korea. Beloved Juby Kabanatukan, hallelujah, nahilo po at nalalambot, dakilang Diyos. Beloved Willie Feliciano, makarecover po kanyang mild stroke. Beloved Wilma Indige, complete healing po, dakilang Diyos. Beloved Josefina Rodriguez, gumaling po ang kanyang ubo. Beloved Arlene Pilaya, hallelujah, may bukol po ang kanyang lungs dahil hallelujah sa cancer, sa karamdamang cancer, dakilang Diyos. Beloved Rinaldo Valencia, na-stroke po siya, pagaling niyo po, mahal Panginoon. Beloved Kim Bryan, kaluban niyo po siya ng trabaho mo po, mahal Panginoon. Sa lahat po ng mga pangalan ng binanggit, lahat ng karamdaman ng binanggit na kailan Diyos, at lahat po ng mga kapatiran na patuloy na sumampalataya sa iyo, lahat ng karamdaman na aming binanggit, hallelujah, demons, cast out in Jesus' name. So nang dalanggil, Pastor Lisa Dalmi, lahat ng karamdaman, cast out, be healed, hallelujah, lahat ng karamdaman, problema, kahirapan, all vices began, all problems solved right now, hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Complete healing, complete recovery in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Narito po muli ang aming beloved Lord preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli, mga kapatid ko, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos
sa ating natapos na programa sa gabing ito mga kapatid. At para doon po sa ating mga ngayon lamang po nakapakinig ng ating palatuntunan, mula Lunes po hanggang Sabado ang ating pong programa, mga minamahal. Ito po ay Jesus Miracle Hour, 7 to 8 po ng gabi mga kapatid ko. Yan po ay Lunes hanggang Sabado. At ang ating pong mga minamahal ko website or ating pong gawain mga minamahal ko through Facebook mga minamahal, i-type nyo lamang po JMCIM Alasasin Bataan mga minamahal ko. Purihin naman ang Panginoon. At antabayanan nyo po minamahal ating mga Jesus Miracle Hour sa Cebu Central mga kapatid ko, 8 to 9. At 9 to 10 po ang Olongapo Outreach, mga minamahal, Ording Preacher Boy Kaluya mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon at sa ngalan natin beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, nyo balingkod sa Papa Wade, Brother Nilo Di Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, ating technical side mga minamahal, Jeremiah Resgado and Shinet Resgado nagsasabing, we love you so much po, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.